Ah, Yan po, magandang gabi po sa lahat po ng mga nakikinig ngayon or naka-online din po ngayon. Nakikinig sa devotion na po ito. Tayo po ay nasa ika-4 na po siyam na pong yugto ng prayer and devotion po ng CLF. At ang focus po natin sa gabing ito ay tungkol po sa Pilipinas. Ang focus po natin ay ating bansang Pilipinas. Kaya tayo po ay sumandaling yumuko muna, tayo po ay manalangin at tayo po ay lumapit po sa ating Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po Ama sa oras na ito na kami po ay may pagkakataong muli Panginoon na bahagi, Panginoon, ng mga salita mo, O Diyos, na patuloy na nagsusustain, Panginoon, ng aming espiritual na kalakasan. Panginoon, Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na kumilos, ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, ang siyang mamagitan sa amin, na ang mga salita mo ay patuloy na maging kalakasan ng bawat isa, Ama. Una po sa lahat, kami po lumalapit sa kabing ito, kami po humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa po namin kasalanan, mga sinadya po namin, O Diyos, o hindi, mga maliit o malaking kasalanan na mapatawarin mo po kami at humihiling po kami na patuloy kami linisin ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang sa oras na ito ay maging karapat-dapat po kami sa paglapit po namin sa iyo. Panginoon, marami pong salamat sa katapatan mo na sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at salamat po, Ama, sa assurance, Ama, na nandoon ang pag-ibig mo na laging tumatagpo sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa gabing ito. Nawa po ikaw po ang patuloy na mabigyan ng karangalan, ng kapurihan sa bawat oras na ang pangalan mo ang aming tinatanyag. Salamat po, Ama. Ako po ay humihingi na bahaginan mo po ako ng konting karunungan, Ama, upang ang mga salita mo ay patuloy maihayag at maibigay sa iyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Amen po. May binasa po ako dito sa awit 8, awit po 8 na dito po ay napakaganda po nito Basahin ko po sa inyo hanggang 4. Sabi po rito, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit, pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Napakaganda po ng pagkakatala po ng verses na ito at pariringgan ko po kayo ng isang awit. Ako po kasi kapag kayong parang ang dami kong iniisip, tapos po ang dami-daming nakikitang mga problema, sinisikap ko po na umawit po sa Panginoon kahit maghim at sa nagiging problema po ng ating kapaligiran sa ngayon. Parang ang hirap kasi po puro nakikita natin, puro problema talaga, problema. Parang talamak po yung nangyayari sa ating bansa, pero sabi nga po, ang susi lamang po ay magpuri sa Panginoon. Anuhin ko lang po, sandali lang po Meron pang to. Ayan po, sandali po. Ito po, pakinggan po natin sandali.
Pasasalamatan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan. Malupit pa itong kaaway, manganib pa maging ang buhay, sa'yo ay may buong kaliyakan, pagkat di mo ito mahayaan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, dakilang Diyos o Yahweh, ika'y papupurihan, dakilang Diyos o Yahweh. Ayan. Ito po ay isang pagpupuri po at pagkilala sa Diyos na lumikha po sa atin. Lalo na po sa panahon ngayon na parang nakakalito na po yung nangyayari, di ho ba? Ang dami-daming mga nabalitaan natin na napaka rampant po ng corruption. Grabe po talaga, parang sobra na po ang kakapal na po ng mukha na hindi na po sila marunong mahiya sa taong bayan. Na, alam niyo po ba yung alam na ng taong bayan, pero parang baliwala lang po sa kanila yung ginagawa nila sa atin. Yung paglustay nila sa kaba ng bayan, na kitang-kita po nila yung mga nangyayaring kahirapan dahil po hindi naman po lingid sa ating lahat na pag-upo po ng administrasyon na to. Hindi po ako kumakalaban sa administrasyon na to, pero naobserbahan po natin lahat na biglang taas po talaga lahat yung simula po sa bigas, dire-diretso na po yung itinaas, pati nga po yung mga gamot, ang taas din, nakakalula na po yung mga presyo. Yun po bang nalilito na kayo, ganun na pala kadami yung ninanakaw nila, pero parang hindi man lang ho sila nahihiya. At sa nangyayari po sa atin na bagamat may mga investigasyong nangyayari po sa ating hudikatura, ay parang wala namang kahihinatnan. So, ang nangyayari po sa atin, sa Diyos na lang po tayo talaga tatawag at doon lang po tayo nakakaramdam ng kapayapaan ng puso. Kasi pag inisip po natin lahat yung nangyayari and then bumabaon po tayo sa napakadaming utang sa World Bank, hindi na po natin alam kung ano yung magiging future po ng ating mga kabataan, magiging yung mga apo pa natin at yung mga magiging anak pa nila. Parang alam niyo po yung parang dumidilim yung future ng mga susunod na henerasyon. Bagamat ako, na po ako, 70, at sabi nga, nasa dapit hapon na ng buhay. Pero kapag naiisip niyo yung future po ng mga susunod na mga kabataan na hindi pa man pinapanganak ay nakabaon na sa utang, napapaisip kayo na, paano na nga ba? At nadadagdagan pa po ito ng mga nangyayari, mga paglindol, mga pagbaha, mga bagyo na sumasalanta po sa kabuhayan po ng ating mga mamamayan. Makikita po natin na ang Diyos po ay nagsasalita. Nagsasalita po siya. Nagsasalita siya na
may mga ginagawa ang Diyos sa kapaligiran na sana ay nagiging aware ang mga mambabatas natin, ang mga nakaluklok po sa ating gobyerno na bakit dumarating ang ganito karaming pagsubok sa bansang Pilipinas, nakakarampot ay napakadaming pagsubok, kabi-kabila. At tayo naman po na mga, lalo na po sa mananampalataya, bagamat tayo po ay nakakaranas ng, sabi nga nag-aalala rin, hindi ho pwedeng sabihin hindi. Hindi talaga pwede natin sabihin yun, ay wala akong pakialam dyan. Hindi po talaga. Binigyan po tayo ng Diyos ng kaalaman para po ito ay dalin sa panalangin. Kagaya na lang po dun sa istorya po dun sa 2 Chronicle chapter 20, yung about dun sa panahon ng paghahari po ni Hosapat, ni Haring Hosapat, na sila po ay lulusubin ng 3 bansa na magtutulong-tulong po sa kanila, ang mga Moabita, ang mga Amonita, ang mga Edomita. At sa tingin po ni Haring Hosapat, ay kaya silang sakupin po ng mga bansang ito na magtutulong-tulong para po sila ay magapi. Pero ang ginawa pong una ni Haring Hosapat ay nanalangin. Yun po yung unang ginawa. Nanalangin po siya at tinugon po siya ng Panginoon through dun sa propeta na sinabi sa kanila nga, huwag ngang mabahala. Tinuruan sila ng mga dapat nilang gawin. Ang sabi nga po dito sa 2 Chronicle, ikalawang Kronika 20, sabi po doon sa ikalawang Kronika 20:15, sinabi niya, makinig kayo Haring Hosapat, gayon din kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong sirain ang inyong loob, huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway. Ito'y pakikipaglaban niya para sa inyo. Yun po yung assurance po ng Diyos kung paanong nangako po ang Diyos. Through doon sa propeta, nagsabi kay Hosapat na huwag kayong masiraan ng loob. Yun po. Huwag matakot. Dahil sabi po, dahil sa makapal na kaaway, ito'y pakikipaglaban niya para sa inyo. Parang sinasabi po ng Diyos sa atin na huwag kayong panghinaan ng loob, na hindi pa po natin nakikita sa ngayon yung resulta nung, sabi nga ay, katarungan sa nangyaring korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Sa nakikita po natin na napakaraming mga disasters, ng mga lindol, ng mga baha, dahil sa nakalbo na po yung ating mga kagubatan, ng mga pagputok ng bulkan na parang, alam niyo, yung kabi-kabila, puro problema yung nakikita natin. At ang malala pa din po dito ay, ang atin pong mga investors ay nagwi-withdraw na po ng kanilang investments dito, ng kanilang kapital dito sa Pilipinas. Dahil nga po sa nakikita na nababaliwala po yung investment dito at nahihirapan din. Gawa nga ng massive na corruption sa bansang Pilipinas. Tayong mga Pilipino, ano na lang po yung ating iisipin, di ba? Paano na? Mga ilang taon pa mula ngayon, kung ganito na ganito ang mangyayari, ano na mangyayari? Although, alam po natin na ang mga pangyayari ay bahagi po ng palatandaan na nalalapit na po talaga ang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa kanyang second coming. Alam po natin na ang mga nangyayari ay isa po yan sa mga palatandaan at marami pa po tayong makikita. Kaya po kinakailangan po ay, sabi nga, maging mapanalanginin po tayo, maging watchful. Kasi minsan po manonood ka ng TV, parang ayaw mo nang manood ng balita kasi parang manghihina ka, parang paulit-ulit na lang, ganyan na lang ng ganyan, parang wala nang nabago, walang pagbuti. Puro pasama ng pasama, pati ang kapaligiran. Pero kasi nga po ay nakatakda na pong mangyari ang lahat ng iyan. Nakikita rin po natin yan sa Timothy. Yan po yung nangyayari sa atin, ang mga tao ay, ang mga masasama ay lalong nagpapakasama at ang mabubuti ay nagsisikap na maging mabuti.
at ang mga gahaman sa pera ay lalo namang nagpapakagahaman. Ito na po, nakikita po natin, wala pong kagatol-gatol na nangyayari na po sa ating panahon na hindi nangyari before. Kaya po nakikita po natin na bagamat mga tanda po ito na nalalapit ng pagdating ng Panginoon at sabi nga ay daranas pa po ng, sabi nga po ay great tribulation o dakilang kahirapan, kapighatian. Pero may pag-asa pa po tayo sa Panginoon. Umaasa po ang mga mananampalataya na sabi nga ay kukunin niya ang kanyang mga hinirang na matatagpuan niya po na tapat. Tulad po nila Haring Hosapat, hindi po sila lumaban ng man to man, hindi po. Hindi po sila lumaban ng, sabi nga ay hindi sila lumaban sa tabak. Hindi po. Ang ginawa po nila ay, kaya po kanina yung una kong isinalang ay pagpupuri, pagkilala dun sa awit po sa manlilikha. Ay upang makita pa rin po natin na meron pong most powerful na pwedeng mag-ingat sa atin. Sa kabila ng lahat ng mga sinasabing the big one, sinasabing may darating na malakas na bagyo, na magiging super bagyo, na mamiminsala sa Pilipinas, maasa pa rin po tayo na merong Diyos na mag-iingat sa ating bansa, sa kanyang mga anak. Bagamat totoong mangyayari, pero talaga pong iingatan po ng Diyos ang kanyang mga anak, kagaya po ng ginawa niya, kaya nasasakupan po ni Haring Hosapat, na hindi po sila lumaban. Ang ginawa po nila ay pumili siya ng mahusay na mga aawit, kumbaga sa panahon natin, mga praise and worship team. At mga, sabi nga, mga nananalangin. Yun ang nauuna doon sa doon sa hukbo. At ang nangyayari po dahil dito sa pangyayaring ito, nilito po niyang pag-awit ng mga anak ng Diyos yung mga nagbabanta sa kanila na sila ay sakupin at sila ang nagpatayan. At so ngayon po nakikita po natin, di ba? Doon sa ginagawa po ng pag-iimbestiga. Nalalantad dahil nga po sila po nagbabatuhan na ng putik. Nalalaman na natin yung mga hindi natin alam, di ba? Sa napakahabang panahon, ang dami na nating alam ngayon. At ito po yung dahilan kung bakit lalo po tayo dapat manalangin, kagaya po ng ginawa po ni Haring Hosapat. Yung tinawag niya yung kanyang bayan, at ito po yung sinabi nga niya na yun, mananalangin sila. Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi nga ho dito sa verse 17, hindi na ninyo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa pwesto at maghintay. Makikita ninyo ang gagawing pagliligtas sa inyo ni Yahweh, sapagkat siya ang kakampi ninyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin nga ninyo sila bukas, sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Yun po yung sinabi po ni Haring Hosapat sa kanyang, sa kanyang nasasakupan. At tayo man po ay ganito po tayo tinatawag ng Panginoon. Tayo po ay manalangin na kahit po minsan parang napakahirap ay magpuri pa din. Sabi ko nga ho kanina kahapon ko to nabasa itong chapter 8 na to na isa ko yung sabi, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Talaga pong alam niyo ba yung kapag ang dami niyong iniisip, pag tumingala nga lang po kayo sa langit, lalo po pag malakas ang hangin, makita nyo, umaandar ng mabilis yung ulap. Kaya ho bang gawin ng tao yun? Di ho ba? Kaya po bang paputukin ng tao yung bulkan? Di ho ba? Hindi. Kaya po bang pagalawin ng tao ang mga plates sa ilalim ng lupa? Di po ba? Hindi. Kaya sabi ko nga, ang Diyos ay nagsasalita. Magpuri ka o kaluluwa. Sapagkat ito lamang yung pwede nating gawin. Kilalanin yung pagiging sovereign ng ating God na siyang may control ng lahat ng bagay na ating nararanasan sa ngayon. Iiyak natin sa Kanya, pero alamin natin na ang lahat ng bagay ay nangyayari
ayon sa kapahintulutan po ng ating Diyos. Hindi po pwedeng mangyari ang mga bagay na yan nang walang pahintulutan Panginoon. Para po lalo po nating makita na, oo nga, kumikilos ang Diyos. The more na nakikita natin na yung mga nature ay gumagalaw, the more natin na makikita na ganyan kamighty ang ating Diyos na hindi mo kayang pigilin kung ano ang gusto niya. At hindi rin kayang pigilin ng masasama kung ano yung kaparusahang inilaan ng Diyos sa kanila. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, bagamat marami tayong nakikitang parang manghihina po tayo, tingnan po natin yung ating manlilikha. At kahit po mabigat yung minsan yung ating pakiramdam, lalo na po yung mga nagkakaedad na kagaya ko na, minsan bigla na lang naglalakad ka, biglang mapapatigil ka, parang may umiipit na ugat, sakit-sakit, ganyan. Sabi ko nga, Lord, pag kinuha mo na kami, wala na itong mga sakit na to. Yung parang pinipigilan kang lumakad, ganyan. Hindi lamang ho physical ang nagiging problema, kagaya po ni Sister Mayet na may problema at pagsakit ng ulo. Meron po tayong Diyos na sabi ko nga, hanggat hindi pinipirmahan ng ating Panginoon yung ating retirement, wala pong magre-retire. Sigad lang po yon ang mag-aayos ng lahat. At pag sinabi po niya sa ating, halika na, uwi na tayo sa Kanya. Yun na yung pinakamasarap na pakiramdam. Kaya po, sa oras pong ito, patuloy po nating kilalanin, pagtiwalaan po yung ating Diyos na siyang humahawak po ng ating buhay, ng bansang Pilipinas na bagamat napakarami pong mga problema, ay alam po nating may pag-asa dahil siya nga po ang nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Yun po. Tayo po ay dumako na po sa ating panalangin at ating pong idadalangin po ang mga nangyayari sa ating bansa. Tayo po, samahan niyo po ako. Tayo po ay yumuko. Dakilang Diyos aming Ama. Kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpupuri, Ama. Nagpapasalamat sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos na maaari po naming tawagan, maaari po naming pagtiwalaan sa lahat ng mga nagaganap sa aming kapaligiran, maging sa mga anak mo na may mga karamdaman sa oras na ito, O God. Aming Ama, sa oras pong ito ay amin pong tinataas ang bansang Pilipinas sa mga nangyayaring korupsyon, Panginoon. Alam po namin na inihahayag mo na po ang katotohanan. Ang hinihintay na lamang po namin, Panginoon, ay makita sila, Ama, na magbago, Panginoon, ng puso, ng kaisipan, na matutunan po nilang kilalanin ka, O Diyos. Gumamit po kayo ng mga tao, Panginoon, na may pagkakilala sa iyo, upang ang mga taong ito ay mabahagi na ng iyong salita at makilala nila, Panginoon, ang kanilang mga maling gawa, Panginoon. Sawayin po ninyo sila, Panginoon, sa mga ginagawa nilang katiwalian, sa mga kasinungalingan nila, O Diyos. Alang-alang po sa mga anak mo na sa bansang Pilipinas ay mga nananahan, O God. Panginoon, gayon din po, Ama, akin pong tinataas sa iyo ang West Philippine Sea, Panginoon, na patuloy pong nakakaranas po ng pangbubuli, Panginoon, ng aming mga mangingisda, ang aming mga kasundaluhan, O God. Ama, kung malaki po ang bansang China, higit po na mas makapangyarihan ka, Ama, sapagkat ikaw po ang naglagay ng lahat ng bagay sa sansinukob, Panginoon. At hindi mo pababayan ng bansang Pilipinas, Ama, na masakop ng mga bansang walang pagkilala at pagtatakot sa iyo. Panginoon, proteksyonan po ninyo ang aming bansa, sapagkat dito nananahan, Panginoon, ang iyong mga anak, O God. At gayon din po, Ama, amin pong dinadalangin sa iyo, O Diyos, ang aming economy na patuloy po na nahihirapan, O God. Ama, abutin po ninyo ang iyong mga anak, Ama, at ang iba pa po naming mga kababayan na lalo sa panahong ito, O Diyos. Yung pong mga nakaranas, Panginoon, ng mga lindol, ng mga baha, Panginoon, Lord, hinihingi ko po sa iyo na abutin po ninyo sila sapagkat sila po yung kauna-unahan pong tinatamaan ng economy na to, Panginoon. Na wala po silang tirahan, O God. Pati pagkukuhanan, Panginoon, ng mga kabuhayan. Lord, abutin po ninyo ang aming mga kababayan, Ama. Ngunit higit sa lahat, O God, tulungan mo sila na kilalanin ka, hanapin ang iyong mukha, O God, at hindi yung mga Diyos-Diyosa na ginawa ng tao. Alam po namin na nagsasalita po kayo at nawa po hindi pa rin sila patuloy na maligaw
na kinikilala nila, Ama, yung mga Diyos-Diyosa na ginawa lamang ng tao, kundi ikaw yung kanilang kilalanin. Mag-send po kayo ng mga anak mo, Ama, sa mga lugar na iyon, O Diyos, upang abutin po sila at maihayag ka, Panginoon, upang pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at tanggapin ka bilang nag-iisang Diyos, Ama. Lord God, gayon din po, Ama, hinihiling po namin sa iyo, O Diyos, na yung mga investors po na nagwi-withdraw na po ng kanilang investment sa Pilipinas, Lord God. Ama, hipuin po ninyo ang kanilang mga puso, Panginoon, na huwag po nilang tuluyang iwanan ang Pilipinas. Pagkat alam po namin na napakarami pong mawawala ng trabaho, Lord. Panginoon, ikaw po ang Diyos na makapangyarihan at walang bagay na mahirap sa iyo, bagamat sa paningin ng tao, nagiging hopeless case po, Panginoon, ang nangyayari sa Pilipinas. Ngunit ikaw ay aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pag-asa, Panginoon. Hipuin po ninyo, Panginoon, ng mga investors na ito, God, na mag-isip na mabuti. At hipuin nyo rin po yung puso ng aming namumuno mula sa aming presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang sangay ng aming gobyerno. Na alam po namin, Panginoon, na hanggang hindi po sila natututong tumawag sa iyo, Diyos, hanggang hindi sila nagpapaturo sa iyo ng kanilang dapat gawin sa pamamahala. Kaya alam po namin, Ama, na wala pong saysay ang kanilang ginagawa. Kaya, Panginoon, kumilos po kayo maitingli, Panginoon, sa buhay po ng mga namumuno sa amin, mula po sa aming presidente hanggang sa pinakamababang sangay ng aming gobyerno, God. At gayon din po, Panginoon, amin pong dinadalangin sa isa gabing ito, O Diyos, ang aming mga kapastoran, Ama, si Pastor Alvin, Panginoon, na bumiyahe po patungong Tugigaraw kanina, sila ni Doktora Alma, Panginoon. Lord, ingatan po ninyo sila at patuloy na maranasan nila, Panginoon, ang pagsama mo, Ama, ang pagpapala mo, ang liwanag na dala nila ay maihayag, Panginoon, sa dakong yun na kanilang pinuntahan, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, saan mang pakay nila sa lugar na yun, O God. Selyuhan mo po ng iyong mga anghel ang lugar na kanilang pupuntahan, Panginoon, na walang anumang gawa ng tao o gawa ng nature, Panginoon, ang makapaminsala po sa iyong mga lingkod, Panginoon. Ngayon din po tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang iba pa pong mga kapastoran, sina Pastora Bess, sina Pastora Tess Ama, si Brother Ray, Panginoon, si Brother, yung sa Batangas, Panginoon, si Pastor Kevin, si Pastor, basta po yun sa Batangas, Sister Pastora Cora, Pastor Ferdy, Pastor Alan, Pastor Eddie, Panginoon. Ama, atuloy mo po silang bigyan ng kalakasan ng katawan, ng karunungang nagmumula sa iyo, upang patuloy na maihatid ang iyong mga salita, Ama, at patuloy na makapagturo at makapagpalakas ng mga tao sa kanilang sa kanilang paligid, Panginoon Diyos. Lakipan po ninyo ng iyong kapangyarihan ang bawat salita mo na kanilang inahahayag, Panginoon, at maraming tao pa po ang kumilala sa iyo, O Diyos. Ingatan po ninyo sila sa kanilang paglilingkod, Panginoon. Pagpalain niyo yung mga churches, Panginoon, ng Malabon, ng Umboy, ng Bulak, ng Nabotas, ng Bukawe, Panginoon, ng Batangas, Pastora Angie, Ama, Pastor Miguel of God, Panginoon, pagpalain mo po silang lahat na nanglilingkod sa iyo, O Diyos. Gawin din po yung mga miyembro, Ama, na nawa po, Ama, sa kabila ng, alam po namin wala pong perfectong church, Lord. Alam po namin, nawa po, Ama, wag pong tingnan ng tao yung kapintasan ng kapwa-tao, kundi ang tingnan po nila, Panginoon, ay ikaw. At magpatuloy po sila, Panginoon, sa paglakad sa katuwiran mo. At tulungan po ninyo, Panginoon, ang mga taong ito, O Diyos, ay maghamit mo, Panginoon, mightily sa ikalalawak po, Panginoon, ng iyong kingdom dito sa lupa, O Diyos. Upang sa gayon, Panginoon, marami pa pong makakilala sa iyo, Panginoon, habang hindi pa po kayo tumarating. Lord God, maraming salamat po. Gayon din po akin pong itinataas sa iyo, Sister Mayet, Panginoon, na Panginoon, ikaw po yung nakakaalam kung ano po yung pinagmumulan ng pagsakit ng kanyang ulo. At ikaw po yung Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Alam po namin, Ama, na kaya mo pong pagaling si Sister Mayet, ano man ang pinagmula ng pananakit ng ulo niya, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ay palalakasin mo siyang muli, Panginoon. At magiging kagamit-gamit po siya, Panginoon, para sa kaharian mo, Lord God. Palakasin mo po siya in Jesus' name. Maging ang iba pa po naman
mga kapatiran, Panginoon, na may mga karamdaman. Ikaw po yung pumipo po sa kanila. Ikaw po, Panginoong Jesus, ang aming dakilang manggagamot, Panginoong Diyos. Ikaw po yung aming kalakasan. Ikaw po yung aming tanging pinagtitiwalaan. Ikaw po yung aming tanging pag-asa, Lord Jesus. Ama, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Patuloy na maghari ka, Ama. Maghari po kayo, O Diyos. At nawa po, Ama, patuloy na siglan mo kami ng isang pusong magpupuri at patuloy na kumikilala sa iyo. Na sa kabila ng lahat ay umaawit ng pagpupuri at pagkilala sa nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Ito pong aming dalangin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord God.